Okay, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Alam niyo po ba na ang gulo-gulo dyan sa ang gulo-gulo ng mga politiko dyan sa lungsod ng Davao? Sa sobrang gulo, hindi na po malaman ng tao kung sinasadya ba o dahil mga kababayan, dahil sa ginugulo ng mga Duterte ang mga politiko dyan sa lungsod ng Davao, kaya nananatili ang pagkilala ng mga taga Davao sa mga Duterte. Hindi kinikilala ng iba. Hindi kinikilala ng ibang tao ang mga tulad ng mga Nograles na yan. Kasi nga, kapag sinabing kasi Davao, Duterte na sa utak nila. Bakit? Sinasadya po nila guluhin yan para mas lalo pang makilala yung mga Duterte. Kasi nung presidente si Digong, ayon dito sa balita, nung presidente pala itong si Digong, inappoint niya si Nograles sa kanyang gabinete, mga kababayan. Tapos ngayon naman ngayon darating na eleksyon na naman. Nung pagbaba ni Digong ay bigla na naman nagpahiwatig itong mga Nograles nga lalaban niya dito sa pagka-alkalde ng Davao para kalabanin itong mga Duterte na to. Diba sobrang gulo kasi dahil sa utak ni Duterte, mautak talaga ito si Duterte, mga kababayan. Sasadyain niya po na guluhin yung isip ng mga tao dyan sa Davao para manatili po sila mabango. Kasi tinan mo yung explain dito, mga kababayan, ni itong balita na to. In-explain ito ni Idlingaw, mga kababayan. Pakinggan natin itong balita na to, mga kababayan. Marami marahil ang nagulat na maghain si dating Pangulong Duterte ng kanyang kandidatura sa pagka-alkalde ng Davao City. Pero marami ring hindi. Magmula nung ma-appoint si Duterte na OIC ng Davao City noong 1987 hanggang sa mahalal siya sa kanyang unang termino noong 1988, halos wala pong patid ang panunungkulan ng pamilya Duterte sa Davao City Hall. Nabali lamang ito noong taong 1998 nung pinatakbo ni Duterte ang kaalyadong si Ben de Guzman bilang alkalde dahil po naabot na niya ang kanyang term limit. Tatlong terms po yan. Nang muling maabot niya ang kanyang term limit noong 2010, nagpalit siya at ang kanyang anak na si Sara sa pwesto. At nung nakaraang 2022 elections, si Sebastian Duterte na ang pinatakbong alkalde para naman makatakbo si Sara bilang bise ni BBM. Sa nakaraang mga taon, mukhang matatag ang posisyon ng mga Duterte sa Davao City. At ito po ang balak nilang panatiliin o salbahin sa 2025 midterm elections. Pero gaya po ng lahat ng mga political dynasties, marami silang mga kaalyado at kaaway na minsay kalaban, minsay kakampi. Ngayong 2025 midterm elections, inaasahan na susubukang pataubin ng pamilya Nograles ang mga Duterte sa City Hall. Kung hindi si Margarita Migs Nograles, maaaring ang kanyang kapatid na si Carlo Alexi Nograles. Matagal na po ang banggaan ng pamilya Nograles at pamilya Duterte. Matapos ang kanyang unang termino sa Davao City Hall noong 1992, kinalaban si Duterte sa kanyang re-election ni Noy Congressman Prospero Nograles. Hindi po nagwagi si Nograles. Muling binangga ni Nograles ang pamilya ng kalabanan niya ang inendorso ni Duterte noong 1998 na si Benjamin de Guzman. Talo muli si Nograles. At noong 2010 elections, kinalaban ni Nograles si Sara Duterte sa pagka-alkalde kung saan natalo muli siya. Pero in fairness, hindi man makuha ni Nograles ang City Hall, parati naman siyang nahahalal bilang Davao Congressman. Nagbago ang ihip ng hangin ng dalawang pamilya nung inendorso ng pamilya Nograles ang kandidatura sa pagkapangulo ni Duterte noong taong 2015 at 2016 elections. At mukhang tuluyan naghilom ang mga sugat sa politika nung i-appoint ni Duterte ang anak ni Nograles na si Carlo bilang kanyang cabinet secretary at kalaunan at interim Civil Service Commission chairman. Pero ngayong 2025 elections, muli na namang nagbago ang ihip ng politika at maglalaban muli ang dalawang pamilya para po sa Davao City Hall.
huwag kayo magulat dahil hindi naman po bago yung init-lamig na mga relasyon na yan. Halimbawa na lang, sa matagal po na panahon, magkaalyado si Davao Congressman Pantelon Alvarez at si Rodrigo Duterte. Katunayan, nagsilbi pa si Alvarez na speaker noong panahon ni Duterte. Pero noong July 2018, si Alvarez po ay kinudeta ni Congresswoman at dating Pangulong Gloria Arroyo sa tulong ni Presidential daughter Sara Duterte. At mula noon, init-lamig na ang dalawang pamilya. Si Alvarez umalis sa ruling PDP laban at sumali sa Partido Reforma noong 2020 at endorso pa ang kandidatura ni Leni Robredo sa 2022 elections. Pero ngayon, mukhang bati-bati na muli sila. Ito pong si Alvarez, nakakampi na muli ni Duterte, ay nagtawag pa ng withdrawal of support ng AFP kay Pangulong Marcos. Yun lang, walang pumansin, maliban sa mga muli niyang naging kakampi. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating Yan mga kababayan ang dahilan kung bakit ko nasabi na magulo yung politika dyan sa Davao. Kaya yung mga tao na nanatili na kinikilala itong mga Duterte na to dahil sinasadya po ng mga Duterte na guluhin ang isip ng mga tao dyan sa Davao para hindi kilalanin itong si Alvarez. Hindi kilalanin ng mga tao, hindi tumatak sa tao yung mga Nograles dahil sa ginagawa ng mga Duterte. Kapag tinatangka kalabanin ang mga Duterte dyan ng mga kalaban nila ay parang ang nangyayari na parang aso bumabait. Hindi na kumakalaban. Diba? Hindi natin alam kung talaga bang sadyang yata talaga mga kababayan. Sadyang mapira talaga yung mga Duterte yata. Dahil hindi naman papayag yan kung walang involved na salapi yan Sadyang malalaman po natin na talagang may pira po talaga yata yung mga Duterte. Kasi tulad na yan, minsan kinakalaban sila ni Alvarez. Tapos bigla naman bati-bati na sila. Dati kakampi sila ng mga Nograles kasi inapit yun ni Digong, di ba? Sa Malacanang. Ngayon, iba na naman. Magkalaban na naman. Kapag nanalo na naman uli yan si Digong, ano na naman uli mangyayari dyan? Kakampi na naman sila. Kapag naging presidente siguro si Sara, mas lalo siguro sila magiging kakampi na naman. Siyempre matatakot na or dalawa lang yan, matatakot o friendship na naman. Diba? Ang point ko dito mga kababayan, kaya hindi nakikilala ang ibang mga politiko dyan sa lungsod ng Davao at nananatili sa mga Duterte kasi nga wala kayong mga paninindigan. Diba? Ang ibig sabihin ng paninindigan, yung totally magkalaban talaga kayo. All the way hanggang sa masira yung pangalan ng mga Duterte. Dapat nandiyan pa rin kayo para yung isip ng mga tao lumipat sa inyo. Di ba? Bote pa pala ito. Walang gaganon yun mga tao dyan Diba? Bote pa pala ito mga hindi mga balimbing. Nananatili talaga dito sa gusto kalabanin yung mga Duterte. Di ba? Hindi yung palipat-lipat, pabago-bago ng isip. Kaya ang nangyayari mga kababayan, yung mga tao dyan nananatili sa mga Duterte. Kasi nga, sinisira sadya nila. Diba? Sinisira ng mga parang sabihin inuuto. Inuuto ng mga Duterte yung mga tao dyan. Talagang kami lang dapat. Naku, ang tagal-tagal. Pero sinasabi nga dito ni Ed Lingaw, di ba, na
Katapos ni Duterte, yung anak na naman. Matapos yung anak, yung kapatid na naman. Di ba? Puro papalit-palit na lang yung mga nangyayari dyan. Wala po yung pinagkaiba sa yung Davao na yan at saka yung Makati. Halos parehas na parehas talaga. Kapag kunyari para mas madrama, kunyari walang gustong kumalaban, kunyari magkakamag-anak naglalaban. At least at least dito sa Makati may drama. Sa Davao wala talagang drama. Talagang pag natapos yung tatay, yung anak na naman, ha. Pagkatapos yung anak, tatay na naman. O ganun, talagang gusto talaga nila ng kapangyarihan lang palagi dyan sa lungsod ng Davao. Kaya nga, naisip ko lang naman, ano kaya mangyayari kung sakali matalo yung mga Duterte dyan, no? Siguro silang pinakakawawa ng mga politiko. Kasi saan sila kaya pupulutin? Siyempre, once na mahawakan ng isang politiko yung lungsod ng Davao, never na. Never na talaga yan mapupunta sa mga kamay ng mga Duterte. Hanggat, di ba? Hanggat na hindi sila natatalo dyan. Diba? Siyempre magkakaroon ng kapangyarihan na yung kalaban ng mga Duterte dyan. Di ba? Hahawakan na nila lahat. Lahat ng mga baho dyan siguro ilalabas na nila. Laban dito sa mga Duterte. Di ba? Kasi ang tagal-tagal ng mga Duterte dyan sa Davao. Hindi kaya palitan. Ano ba? Natatakot ba kayo o nagiging prinsip na lang bigla? Mga kababayan na parang nakakalito talaga yung mga nangyayari dyan sa Davao. Ngayon wala na, Duterte na naman. Mukhang nagkamali yata yung mga itong si BP Sara ng prediction. Mukhang nilinlang na naman yung taong bayan ni BP Sara. Kasi sinasabi niya, senador lahat yung tatlo. Tuwan-tuwa naman na mga Nograles, pinatakam lang. Pinatakam lang yung mga kalaban ng mga Duterte. Yun naman pala yun naman pala, tawag dito, kasinungalingan lang. Kaya paano pa, magtitiwala pa ba kayo sa mga Duterte na yan? Kita nyo naman, di ba? Kitang-kita nyo naman ang kasinungalingan ni BP Sara. Lumabas, lumitaw. Sabi niya, tatakbo ng senador yung mga kamag-anak niya. Pero mayor pala. Pinasabik lang yung mga kalaban ni Duterte dyan sa Davao. Iboto nyo na yan kung gusto nyo para manalo na yan. Para makatakas sa ICC. Siyempre, pag manalo sila, takas na sila sa ICC. Hawak na nila, hindi na sila mahuli pa. Hawak na nila yung buong Davao. Paano dyan? Nandiyan dyan si Marantan. Sa bagay, alam mo naman ito si PNP kapag ginusto ni Digong, wala na mangyayari dyan.